Lusot na sa dalawang House Committee ang 4 na resolusyong magbibigay ng amnestiya sa libu-libong rebelde. Saksi si Tina Panganiban Perez. Ang dekada-dekadang rebelyon ng iba't ibang grupo sa bansa, inaasahang masisimulan ang katapusan sa pag-aproba sa committee level ng 4 na House Concurrent Resolutions. Ito ang mga resolusyong sumasang-ayon sa proklamasyon ng Pangulo na nagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng RMRP-RPA Alex Bongcayaw Brigade, CPP-NPA-NDF, MILF at MNLF na kinasuhan dahil sa kanilang paniniwalang politikal. Sana po sa ngayong panahon ay matugunan natin ng pansin kung ano ang root causes ng insurgency at ng konflikto sa ating bansa para sana ito yung last na amnesty na gagawin ng ating bayan. Lahat ng inimbitahang mga tanggapan ng gobyerno sang-ayon sa mga resolusyon, kasama ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na dati ring nabigyan ng amnesty dahil sa paglahok sa 1989 coup attempt. We have realized that armed struggle shall not, in a way, address the challenges confronting our nation. It is only by being a part of the solution, and that is by being an advocate of peace, that has allowed us help bring positive and meaningful change to our country. Pero kahapon, Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. wala pang tugon dito ang Malacanang. Si Secretary Galvez, sinabing paliliwanagan daw ang bise sa mangyayari. We respect the opinion and the point of our Vice President. Nakita po naman natin na pareho po naman ang ating pong tinutugon kundi ang katahimikan. And then gusto ko lang namin pong ipaabot sa ating mahal na Vice President Sara and also to our people na yung ating peace discussion, future discussion, there will be no precondition. All government lifeline efforts will continue. Second, there is no agreement on the ceasefire. Tanong naman ni House Speaker Martin Romualdez, bakit daw matatakot makipag-usap sa mga rebelde kung malakas naman anya ang sandatahang lakas at ang republika? Sabi pa niya, ang negosasyong ito ay hindi lamang pagmamaniobrang politikal, kundi pagkakataon na hilumin ang mga sugat na naghahati sa bansa. Para sa taong 2024, tinatayang 9,900 na rebelde ang makikinabang sa mga proklamasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.